Hello, Bob. So, accounts receivable, Bob, no? So, ang accounting for accounts receivable, para imong maansiran tanan related questions. Magsugod sa gid ka sa level 1, in which ang level 1, you have to know unsay makapataas o makapagamay sa accounts receivable. So, mo sa na una. Kay pag makabalo na ka unsay makapataas, of course, na kay accounts receivable. Unya, ang makaubos, credit accounts receivable. So, ang imong pinaka-problema na lang, unsay ipari sa iya. 'Di ba? So, kanisa ta. Ang makapataas sa accounts receivable is only credit sales. Credit sales. So, may credit sales na customer, so nimo nagpautang ka. Mo na credit sales. Walay lain makapataas sa accounts receivable kana ra gyud na transaction. Normally, tama? So, normally, based on accrual, bisan pag wa pa ka bayari, basta kay deserve na nimo bayaran, ano na accounts receivable, mag-recognize na ka og sales. Ayan na kasimple ang credit sales. For example, na kay customer, nangumpra ka 1 million pesos na imuhang gipangumpra, imong gitubuan o doble. So 2 million ang imuhang pagpautang sa customer. So you have a credit sales of 2 million. Butang na nimo dili, 2 million. Ngano man ni siya? Anong dapat kabalo ka og entries? Aside sa kabalo ka sa pagtaas o pag-ubos ani, kana mo gud maka-help para kabalo ka sa entries. Sometimes naay mga questions na pangutanon kag mga entries. Okay? Of course, this is too simple. However, remember nga related ni siya sa imong merchandise inventory. Although seller ka diriya. So you are only going to record accounts receivable, credit sales when you are confident that the title has already passed to the customer. Okay? So, if ever, doon lang ang customer, the moment na imo siyang ihatod sa customer or kuhaon ni customer isulod sa iyong property, then that means the title has already passed to the customer, debit ka ni. Ang problema is pag in transit. Pag in transit pa, meaning wala pa naabot sa customer pero wala na sab siya sa imo. Kaya pag napa siya sa imo, wala pa kay karapatan ani. Dirita sa in transit. So, pag in transit ang inventories to your customer, of course, you're going to record this kung FOB shipping point. Because ang meaning again sa FOB shipping point is the title passes upon shipment. So, dili na dahil nani kasimple. Dapat magtanaw-tanaw po ka sa timing. Kung nahatag na ba yun sa customer ang goods, ang title. Okay? Now, FOB shipping point in transit. Mag-record na ka ani. Because again, the title passes upon shipment and the moment na in transit ng inventory, meaning na ship na siya, so kang kuan na ang owner ana ng mga goods is ang customer na. Okay? Now, naay chance na madakuan pa ning accounts receivable credit sales nimo. O dili ang sales, accounts receivable lang. Nga naman, labi na kinani, na si customer ang tag-iya apan shipment mo ng FOB shipping point. So, it also means na siya dapat ang magbayad ng shipping fee. So, since siya ang dapat magbayad ng shipping fee, kining freight prepaid, ikaw mo yung nagbayad. Kay pag freight prepaid, meaning, gibayaran sa usapan na ship. So, syempre, the seller is the one so paid. Ikaw, as the seller, mudako na yung mga accounts receivable ron. So, mao na ng particular case na maaaring mudako pa ang imong accounts receivable upon credit sales. So, hintahay, ang shipping fee is 10,000
Na mao na ron, accounts receivable ka, 10,000. Tapos cash, kay ikaw lagi nagbayad before shipment. So, nidako yung mga accounts receivable, although yung sales, nag-remain siya as 2 million. Gets? O na pa yung sahin na ang accounts receivable ni mo arang dakuha, kay gi-appeal na ang VAT. Pero, ako naman yung na-discuss sa imo. For example, 2 million ang imuhang nabaligya. O niya, kay VAT registered bank ka. So, meaning, ipasa ni mo ang 12% sa imuhang customer. Tama? So, kung 1 million na, 120 ang VAT. So, meaning 2 million man na, 240. Ang mahimong entry na nimo, instead na yun ani ka simple, is debit accounts receivable. Pero 2,240,000 imong receivable. Kaya na-appeal na ang VAT. And then ang sales will remain at 2 million. Kanang walay VAT. Tapos, na-adere ay VAT payable to 40,000. Or, pwede dili, VAT payable ang ibutang is output VAT. So, those are the instances na mutaas na imong accounts receivable. Pero, basically, the only reason nga nung mutaas ng accounts receivable is ang credit sales. So, what is the effect if ever na hinaan kaning accounts receivable na nadungagan tungod sa shipping, niya accounts receivable na nadungagan tungod sa VAT? Ang effect ana is, aside sa muda ko ang accounts receivable nimo, kung naghatag ka og discount sa customers like 3%, kung magsayo sila og bayad na credit terms, ang kanang 3% na discount ni customer will not be based sa 2 million plus 10. Sa 2 million VAT, dili ta sa sales gyud. Dili ta sa sales. Dili i-appeal ng mga gipang-add tungod sa VAT, gipang-add sa shipping fee nga imong gibayran. Di na ma-appeal sa ma-discountan kay alkanse ka. 'Di ba? So, that's the effect. So, mo na makapadako sa accounts receivable. Let's go sa mga makapagamay. Sa mga makapagamay sa accounts receivable, ang first is payment. Ang accounts receivable. Mo na pinakauna. 'Di ba? So, sa payment of accounts receivable, kung ready na mag-pay ang imong customer, debit cash naman. 2 million. Pagriha sa ato ang example, ang credit, accounts receivable, 2 million. Ano ka simple? However, isa pa na makapagamay sa accounts receivable. And that is, pag mag-offer ka og discount. Kitahay, ang hatag kag discount sa customer, 5%. Pag makabayad siya within 10 days, nadili na mahimong inani ang entry. So, unsa naman ang mahimong entry? Ang cash na imong dadawato nun, gamay na. So, kay 5% pa na, kung ibayad siya within 10 days, 2 million times 10% is 100 man. So, ang 5% is 50. 2 million times 10%, 200, divided by 2. So, ang imong cash rakan karon is 1,900,000. Gitanggalan na siya o 5%. Or, kung isold na siya, it's 2 million times 0.95. Mana? Cash ni mo, inana na. Tapos, ang accounts receivable na mawala sa imo is 2 million. It is because na ay ginatawag na sales discount na pila man 100,000. So, dili diha sa credit. Debit man ang kulang na dili ang sales discount. So, meaning kana. So, kung makita nimo, duha ang nakapagamay sa AR. Nawala imong 2 million tungod sa payment na 1.9 million and tungod sa sales discount na 100,000. Now, kung nakahinumdum ka kining sales discount,
is an income statement account na kalaban ni sales. Mao ganing pagpangutanon ka, how much is the net sales? Sales na 2 million minus sales discount na 100, the net sales is 1.9 million. So is that important? It's still important kay na mga questions na mangutana gihapon pod ng sales o net sales. Kay related lagi siya sa accounts receivable. Okay? So muna duha. Payment of accounts receivable and sales discount if ever. Isa pa. Ang tawag sales returns. Makapagamay po din sa accounts receivable ni ma'am. So, by the way, we're talking still of the accounts receivable. Wala pa'y labot ang allowance for doubtful accounts. So, ang sales returns, if iuli ni customer ang mga goods, niya na sa valid reason kay actually ang default, dili man pwede iuli-uli na ng customer nang walay valid reason. So, for example, damage ang items na imong gihatod or dili mao ang imuhang gi-specify na color and etc. Ang gi-specify na color ni customer blue, niya imong gipadala pink, something like that. Basta kay na valid reason. Mutungan sales returns. Like for example, on the 2 million na imong gibayaran, 2 million na imong gipadala sa customer, 500,000 are damaged. So meaning, mugamay na sabi mo accounts receivable, pero not through payment or sales discount. Ninggamay siya tungod sa sales returns and allowances, 500,000. So, kana siya, pangutanon na sad ka, kay usahay, pangutanon ni basta long problem. How much is the net sales? Sales is 2 million minus discount of 100 minus sales returns and allowances. So, mo na normally makapagamay sa iya sales returns, sales discounts, and cash payments. However, na isa na dili pa na siya may isgutan dapita na wala kayo siya sa inventory may isguti. Kaya kini na isgutan mo ni sa inventories also. 'Di ba? Ang ginatawag na write-off. But before pa mo adto sa write-off, ang istoryahan ng isa ta, unsa man din ang accounts receivable. Ang accounts receivable is actually valued at gross accounts receivable less allowance for doubtful accounts. So para makahisgot ta og write-off, kinahanglan sa ta moagi sa allowance for doubtful accounts. So sa may meaning ana, kanang 2 million na gross receivable nimo. Example, walay sales returns, walay sales discounts na nahitabo. So 2 million imong accounts receivable. Never expect na kani siya is makolekta tanan. Nagyud ay portion na dili makolekt. Logical man na siya sa tanan mga receivables kay na may mga bagagnaw nga dili mo bayad, but based on historical experiences ng company, pirmi gyud na ay dili makolekta na percentage. Okay? Like for example, it is assumed that sa 2 million, ang 10% dili makolekta. Na ay 100,000. So 2 million minus ang dili sure allowance for doubtful accounts are those accounts receivable na gidudahan nimo nga dili makolekta. We have 1,900,000. Ang tawag na is net realizable value. So that's how you measure the accounts receivable. That's net of allowance for doubtful accounts. Okay? So before pag yun ng write-off, kini sa itong isgutan, naabay entry pag na ay allowance for doubtful accounts or gidudahan. Na, of course, debit, bad debts expense. So, na-expense na siya daan. Bad debts, kay ginatawag siya o kanang, kasi tawagan na, ma-minus na siya sa mga expenses, kay gidudahan lagi siya. Bisang pag gidudahan pa, nanay expenses. Kung kato na ay sales, bisag wa pa nakakolekta, kinisab diri pag na allowance for doubtful accounts, naanay bad debts, expense. Or, depende. Kaya ang uban, doubtful
accounts expense. So, gi-expense na siya daan, bisa gidudahan pa. How much? 100,000. So, na ako, anong allowance for doubtful accounts, ang gidudahan na di makolekta. Now, kung naana ni, budget expense of doubtful accounts expense, ang palis ana is allowance for doubtful accounts. Depende po kung unsa ang gidebit. Kay kung ang gidebit, bad debts expense, malamang kini allowance for bad debts po na siya. Okay? So, sa financial statements, kung moingon tag balance sheet, kanang accounts receivable nimo diha na 2 million, na gini naguban-uban na allowance for doubtful accounts less ana 100. Inanaon sa pagpresent, niya na ay net realizable value na 19. Nga naman, ang allowance for doubtful accounts is what do we call as an example of contra asset account. So meaning nasa sa asset natin, pero contra siya ni accounts receivable, contra asset. Okay? So mauna siya ang kwento sa bad debts expense o allowance for bad debts. So niya mausad na iyang entry. Karon, let's go to write-off. Unsa man ang write-off? Write-off is when ang kining gi-allowance for doubtful accounts nimo sigurado na kanadi na makolekta. So i-write off na nimo siya. I-write off meaning kini manggudiriya sa nagduda pa ka, wa nimo gimayno sa 2 million, naghimo kag another account, allowance for doubtful accounts, stating na sa kaning 2 million naay gidudahan pa na 100. So wala gitanggal diri sa accounts receivable. Pag write off gani, tanggalon na gid mo sa diri. Tanggalon nimo sa diri sa gidudahan, tanggalon sa nimo sa buong accounts receivable nimo. Example, sure na dili na gyud mabayaran ka ni customer, imo lang gi-exert tanan efforts for the 100,000. Sure na di na makuan, so mag-write off na ka. So pag mag-write off ka, ang himuon na nimo kay gisulod man nimo allowance for doubtful accounts, credit siya. Contra asset lagi kay credit. Ang asset man kay debit. Contra asset man siya, imo na siyang tanggalon og balik. I-debit nimo siya. Kaniha pag write off na. Allowance for doubtful accounts. So pag debit nimo, na-cancel na ning imong pag-credit sa iya sugod. So mawa ni siya diri. Kaso mawad-an pod imong accounts receivable 100,000. Matanggalan ni 19 na lang ning mabilib. So meaning, klaro gyud na ang write-off is one of the reasons nganong mugamay pod ang accounts receivable. Again, pag mag-write-off ka, that means you are pretty much sure. Okay? Karon, naiuban companies nga write-off method ang ilang ginagamit. Gidudahan pa lang, i-write-off kaagad nila. So, pag inana ang mga company, di na mo agyan ni na entry. Instead, maingon, di na may nani. O diretso na sila. So may pagdiretso niya. Kung write-off method ang ginagamit ng company, di na siya mag-inani. May diretso na siya. Bad debts expense. Expense, 100,000. Credit accounts receivable. Diretsuhon na niya tanggal diri, di na maagig allowance for doubtful accounts. Although, pare-pareho lang net realizable value, 19, kaya nga naman, instead na moagi pa ani, 2 million, may nusa na lang diretso 100. Okay? So, maunang write-off. Karon, na related sa write-off na maka-apekto sa allowance for doubtful accounts, pero di siya maka-apekto sa accounts receivable. Basta ang sa atong accounts receivable, halos upat ra ang maka-apekto. Ang una, makadako isang credit sales. Ang ikaduha, ang makagamay sales discounts, payment of accounts receivable or collection of accounts receivable kay kita man ang seller. And the last one, sales returns, makagamay pod, and write-off. Pero na-related sa write-off na dili pwedeng dili siya isgutan. Pero di siya maka-apekto sa accounts receivable, pero maka-apekto siya sa allowance for doubtful accounts. So ako ning i-reason na kay mao man ni ang entry if ever direct write-off ang company. Now,
unsa may related aning write-off. Ang related ana is recovery. Recovery of accounts written off. Na, recovery of accounts written off is when ang katong imong gi-write off na kay sure na ka na di makolekta, nakolekta nimo kalit. So recovery of accounts written off na siya. Miski na-expect na ka na dili makolekta, makolekta na noon sa unexpectedly. So recovery of accounts written off. Unsa may mahitabo? Ang una na entry sa recovery of accounts written off is mobalik ang accounts receivable, mobalik ang allowance for doubtful accounts. Kani ba? Pag write off nimo, imo nang gi-debit ang allowance for doubtful accounts. Kay credit man sa una, imong gi-debit kay walaon mo na. Tapos giwalaan pud nimo ang accounts receivable. Karon pag recovery of accounts written off, imo na sad siyang ibalik. Balik nimo 100. Balik nimo allowance for doubtful accounts 100. Una first entry. Pero kay recovery of accounts written off gani, meaning gibayaran ka sa wala na nimo gi-expect na mga accounts receivable, na second entry. Debit cash 100, credit accounts receivable. Ibalik nimo accounts receivable pero imo ra gyapon giwala kay nakolekta lagi. So nabay effect ang recovery of accounts written off sa accounts receivable? Wala. Pero ang allowance for doubtful accounts ning balik. Okay? So mo to siya ang pinakauna. So unsa may sa atong discussion pinakasugod ang imong nahibal-an. Ang first, those things that will increase the accounts receivable o mo-decrease. Ikaduha, ang entries sa pagtaas o pag-ubos ni accounts receivable related to credit sales, related to sales discounts, related to sales returns, and write-off, pati ang establishment of allowance for doubtful accounts. Tapos ang pag-write-off itself and recovery of accounts written off. Diba? And ang measurement, nakabalo na sad ka sa accounts receivable, that is measured net realizable value, gross accounts receivable, less allowance for doubtful accounts, inanaon siya. Okay? Now, sa question na kasagaran na adiri, ang pinaka-question na gidani, how much is the net realizable value of the accounts receivable? Of course, pwede ka mag-entry-entry, maglangay-langay. Like sa kani, pilay accounts receivable. Sulat mo, accounts receivable, oy, na may credit sales, o nitaas siya ng 2 to 40 or 2 million plus 10,000 ining freight or 2 million na tapos pang minusan nimo og accounts receivable sa sales returns, so sales discounts, minusan nimo og allowance for doubtful accounts sa final, tapos minusan po nimo og write-off. Pwede na nimo buhaton, pero dugay kayo na sa bless. So mao nang ang sunod nato na hisgutan, unsa man pag-solve ang kani accounts receivable and allowance for doubtful accounts o accounts receivable end na amo na kong eraser nang dili na mo agi ana. Yan akong t-shirt. So hindi na mo agi na ay ginatawag na T-account analysis. So sa T-account analysis, imo na kag-T. Butang nimo dia accounts receivable na account na. Katong ganina nga entry, medyo lisod to siya kay ngano man. What if dili lang isa ka customer imong giproblema? Daghan sila, 5 ka buo. Dahil collection, dahil og discounts.
So mag-entry pa ka for 5 ka buok na mga customers. And also, what if ka ng 5 ka customers na utang last year? So, na accounts receivable beginning, katong accounts receivable ending last year. So, maglisod kag solve. So, morning na aning account analysis, wherein, ibutang gani mo din ang beginning balance. Dili gani. Sulat ni mo. Sulat ni mo ang accounts receivable beginning balance dire. Ngano naman sa debit? Kay accounts receivable gani. Ang iyang normal balance naa sa debit. Kay asset man na siya, tama? Butang nimo ang opposite diri. Ending balance kung ihatag sa problem. Pero normally, kani ang hanapon. Pero sometimes, ihatag tanan ang ending imong hanapon, usay sa ihatag ang ending, lahi ang iyang pangitaon. So, mauning mas gana ni siya. Kaya dili lang ending permente ang pangutana sa mga problems. So, beginning balance, ending balance, ibutang nimo. Ibutang sab nimo ang makapadako, which is normally credit sales. So, anaon nimo siya paggamit. Unsa may makapagamay? So, meaning, ang beginning balance na sa debit side kay asset siya. Pati ang makapadako na sa debit side kay asset siya. Ang makapagamay, inyong merita nimo, unsa man di ay ang na-collect. Collection from customers. Dili may butang. Tapos, sales discounts na imuhang napa-enjoy sa customer. Unya, sales returns and allowances, dili po sa opposite. Tapos, accounts written off, dili sa credit. Kaya dapat balance ni silang tanan. So, unsaon ni siya paggamit? Kung gihatag ang beginning, gihatag ang credit sales, total na nimo. So, ang total diri sa debit, of course, mo sa dapat na ang total diri sa credit. Nya kintahay, gihatag ni, na butang na nimo diri tanan. Mao na dayon kung unsay kulang, kini minus kani, unsay kulang, mao na ang accounts receivable ending. But then again, kini siya, di man hindi mo siya ma-realize kung di ka kabalo atong entry. Diba? So you can see accounts written off dire, walay nakahilabot sa recovery of accounts written off sa accounts receivable. Kay, again, ang iyan, ninda ko tuod, pag-recover sa accounts written off, pero ning gamay later, kay recovery gani mo accounts written off, that means, di bayaran ka, wa ka nag-expect. So mawag po siya sa AR in the end. So, inanaon sa paggamit ang T-account analysis. Okay? Next. Naiparis siya, di ba? Ang paris niya, ang kanang iyahang katapat pirmi, allowance for doubtful accounts. Again, kini sa contra asset. So, kay contra asset man siya, ang beginning balance niya na dali. Kung ihatag sa problem ang beginning balance, ibuta. Unya, ang ending sa opposite side. Unsay makapadako sa iyaha, kini. Pag naay doubtful accounts. So, pwede nyo ibutang dali ang doubtful accounts, expense, kini ba? O nindako ba siya? Kay credit ba ang normal balance niya? So, nindako siya na-creditan tungod sa doubtful accounts expense. Mugamay siya pag naay accounts written off. Tanawa, accounts written off, allowance for doubtful accounts, ning gamay. Na bitaw sa ending, debit. Tapos credit AR, na ito sa credit, mo ng debit, credit. Diba? Unya, ang last is recovery of accounts written off. Kay mo dako bitaw ang allowance for doubtful accounts. Kung ang katong gi-expect na nimo di magbayad, nagbayad pagkalit. So pareho lang paggamit ani, kung gihatag ni, gihatag ni. Matotal na nimo andire. Kapiho na nimo pa andire kay permanent man balance ang accounting. Kung gihatag ang ending, kini ang gihanap, kini accounts written off.
Makuha ni mo siya kay kini, minus kani, kani na dayon. So, nakagana again sa T-account analysis is that aside sa paspas ka mag-solve, bisag unsa pay mawala diri sa ilaha, kaya ni mo i-solve. Like for example, kining credit sales ang wala. Gihatag man ni, gihatag ni. So, i-add sa nimo ni tanan, total, kapihon diri, minus kaning beginning, diretso credit sales. So, inana siya ang accounts receivable. Although, naapay, kinahanglan nimo mahibal-an ani. Ano man? Kini magod, in-estimate. May i-estimate diha. Depende. It's either kani ang i-estimate or kining ending. So, the question is, how are you going to estimate the bad debts expense or allowance for doubtful accounts end? Kaya pag di po na nimo makuha ng allowance for doubtful accounts, di po nimo makita ang net realizable value. So, ato nang isgutan tanan. So, allowance for doubtful accounts na. Again, kina-estimate na. It's either the bad debts expense ang i-estimate or ang allowance for doubtful accounts end. So, unsaon man na. Una, kung kini ang gusto ng problem, ang iyang isultian na 10% of the credit sales. So, ang technical ani nga term tahay, percentage of credit sales. For example, sa itong problem ganina, 2 million. Percentage daw 10%. So, 200,000. Gisunod ganin mo siya, percentage of credit sales. Pero sa imong una-una, kini siya is ang bad debts expense. So, imo ni siyang ibutang diri. So, kung kani, nakuha ni nimo, nakompleto na, sa kani, minus kani, kung kini ang gipangita. Basta, if ever, percentage of credit sales ang giingon sa problem. Pasabot ana, ang makuha na nimo sa iya credit sales times percentage na gusto niya, bad debts expense, daily allowance for doubtful accounts in. Okay? So, mauna. Usay sad, maingon siya, percentage of accounts receivable ending. So, dili ang credit sales ang katog yung imong ipautang sa customer na buo, kundi percentage lang ng AR end. So, kung percentage lang ng AR end, like for example, ang ending balance gyud ng accounts receivable is 500,000 na lang. Kay gibayaran na ang 1.5 million. Kay 2 million na to itong example. So, if percentage, like for example, 5% of the AR end, 500,000 times 5%, that's 25,000 ata. Okay, 50,000 ng 10%. Kining 25,000, ayaw gyud na ibutang diri sa doubtful accounts expense. Kini dapat siya ibutang nimo sa allowance for doubtful accounts end pag mag-solve ka. Okay? Kaya ang iyang gusto, pag percentage of AR, ang inyong gusto na kuhaon nimo is ang allowance for doubtful accounts end. Pag imo na ibutang diri, wrong gyud ka imong mahimong answer. Gets ba? Now, kini pod, ingon sila, uy, 500,000. Gi 5%. Sure gyud ka na ang 5% kaduda-duda na, nor dili na makolekta. Ang uban, di na mo sugot ana. Mao na ang nito nga ni. Mao na ning ginagamit ron, aging of accounts receivable. Nga naman, dapat, imong butangan og age ang kanang accounts receivable. Kanang bag-o pag-iutang, nabay puruhan na makuha na sa tanan. Like for example, sa 500,000, inani daw,
200,000, kuan pa, 1 to 10 days old pa. Meaning, nangutang ang mga customer ani 10 days before. Kani siya, malamang wala pa na siya, doubtful. Kay 1 to 10 days pa gani, inyo na dayon yung i-judge na dili na magbayad ang mga customer ani. Ayaw. So kitahay 100,000, mo na ni 10 days to 30 days. Kana, medyo duda-duda na ka. So kitahay, butangan ni mo 1% ang dili makolekta. So, 100,000 times 1%, 1,000 la ang allowance for doubtful accounts. Kanya, ang another 100,000, kuha na siya. 1 month, mo ng 30 days. 1 month to 3 months. Imong gibutang na din, 5% na siya, di makolekta ang 5%. So, 5,000. Yang last 100,000, kay 500,000 man lagi. 2, 3, 4, 5, 100,000. 3 months to 1 year. Mong gi-assume na 20% di na makolekta. So, 100 times 20%, 20,000. So, all in all, 26,000 na po daw dapat ang imuhang allowance for doubtful accounts. So, muna na siya percentage of AR end. Kaso, ang AR end or accounts receivable end, ipangbutangan og age. Kay, kung sayo pa na siya giutang, wala pa na chance kaayo na dudahan ni mo na di na makolekta. Walang 1 to 10 days old, wala pa'y doubtful. Pero sa 100,000, nanay 1%, sa isa ka 100,000 ay 5%, sa isa ka 100,000 ay 20%. So, mo nang ginagamit ka ron na, unsa man mo nakuha na 26,000, kining nakuha ni mo na 26,000, at the end na sa bliss. Katulang percentage of credit sales ang budget expense ang makuha. So, mo na, AR man ka. So, mo na ang buong accounting sa AR. So, possible questions for this one is una, basic tagaan mo entry ba? Kung tama ba ang entry? Like, what is the entry for recovery of accounts written off? So, kinahanglan mo butangan. Pati numbers, tagaan mo og situation. Aside sa entry, pasulbon mo. Pila ang year-end, pila ang net realizable value at the end of the year, kaya nga naman, accounts receivable end minus allowance for doubtful accounts end. Pila ang bad debts expense, pila ang allowance for bad debts. Mga inana ang mga question. And, mao ba? O mao ba? So that's it.